Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, ATD. Ano ang totoo dito? Ayan, mga kabunyog, itong bago kong segment na ito, ginawa ko ito dahil maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang totoo dito sa isyung ito? Attorney, ano bang totoo sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng segment, regular na ito, araw-araw, kaya lagi niyong abangan para sagutin yung mga tanong na yan. Ano ang totoo dito? Hmm? Napapanood niyo po ito sa Veritas YouTube channel ko. Kaya kung hindi pa po kayo naka-subscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin po ito sa Veritas Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, ano ba ang totoo dito? Yan. Ha? Kaya pag-usapan natin 'to. Nagkaunsihan. Nagkaunsihan umano sa 200 milyon, ha? Alin itong 200 milyon na ito, ha? Mga kabunyog, ayon sa interview kay Attorney Melvin Matibag, ang bagong direktor ng National Bureau of Investigation or NBI, in passing or ano niya lang, ah, ah, ano niya lang, hindi masyadong malawig or mahaba, detalyado ang kanyang paliwanag, pero nabanggit niya. Nabanggit niya in passing. Ano yung sabi niya? Tungkol ito doon sa 80 na ex-Marines. Hmm? Ang issue kasi, ito umanong anong ito, itong mga ex-Marines na ito, tinanong kasi ng media si attorney o si Director Matibag ng NBI. Ano daw po yung sinasabi nyo na naghihirap na itong mga ex-Marines na ito? Para naman daw iniinsulto nyo eh. Sabi nila, tanong ito ng media. O, ang kinukot ng media, yung mga comment ni Attorney Livy Baligod, yung abogado ng 80 na ex-Marines. Kasi sabi kasi ni Attorney Matibag, Director ng NBI, ang totoo yan anyang mga ano na yan, mga 18 ex-Marines, medyo hirap na sa buhay. Kaya malamang nga, kaya yan nagganyan kasi tumanggap siguro ng pera yan kasi hirap na nga ang buhay nila. Medyo na obligang magpaliwanag niyan sa issue na yan si Director Matibag ng NBI. Kasi parang sabi ni Attorney Libby Baligod, para mo namang iniinsulto ang mga anong ito, mga ex-Marines na ito, na parang pinapalabas mo, binayaran dahil naghihirap na sa buhay. Anyway, naobliga si Matibag, si Attorney Matibag, na magpaliwanag. Ano bang context nun? Bakit ganun niya nasabi? Sabi ni Director Matibag o ni Attorney Matibag ng NBI, ano kasi yan? Yan kasing mga ex-Marines na yan, syempre nung nasa Marines sila, may trabaho sila. Pero nung wala na sila sa Marines or sa Army, wala na sila sa AFP, siyempre naghanap sila ng trabaho. Ay ni-recruit sila nung isang retired general ng PMA Batch 1975, hindi pa pinapangalanan kung sino. Ni-recruit daw, mga 103 yan. 103 yan na mga dating military. Linagay sa security ni Saldico. 103, ganun karami. O ngayon, ang problema nga, nung nagkaroon ng problema sa flood control, tumakas si Saldico, di ba? Alam naman natin ng di wala na silang trabaho. Pero habang daw nasa ibang bansa si Saldico, ito yung sabi ni Matibag habang nasa ibang bansa si Saldico, inisip niya pa rin itong mga mga ano niyang ito, security niya ito. Siyempre baka iniisip ni Saldico, kailangan agapan ito. Kasi baka sabihin nito ang mga nalalaman nila. Kumbaga, biglaan yung kawalan ng trabaho. Kasi nawala na ng trabaho itong mga ex-Marines na ito or mga ex-military na ito. Kasi nung wala na si Saldico, tapos marami ng problema, naputol na rin yung engagement sa kanila, yung kontrata sa kanila. Ngayon, saan pumapasok yung unsihan? Sabi ni Director Matibag, ang pagkakakuha ko doon sa sabi niya, yung retired ex-general or yung retired general na nag-recruit dito sa mga ito, yang sa 103 na yan, pinadalhan umano ni Saldico ng 200 milyon. Bahala ka na para
ano yan, nawala na ng mga trabaho yan, kawawa naman, o sige, ano, pinadala ng 200 million itong retired general umanong ito. Kaya lang, hindi naman daw nakarating dito sa mga ex-military na ito or ex-marines na ito. O kaya, yun, nagkaunsihan. Ngayon, malamang marami niyang isasabi itong mga ex-marines na ito at iba pang mga dating military na ni-recruit ng retired na general na ito. Kasi nga, nalaman nila may pinadala palang 200 million. May instruction pala si Saldico. 200 million pesos. Gamitin nyo, suporta dyan sa mga yan. Kasi nawalan sila bigla ng trabaho. Oo nga naman, nag-deliver sila ng kung ilan mali-malitang pera. Milyon-milyong pera, bilyon pa nga. Tapos nung sila ang may problema, hindi sila matulungan. Kaya mukhang ginawan daw ng paraan ni Saldico, nagbigay yata ng 200 doon sa kaya lang hindi daw hindi daw na ibigay doon sa mga dating sundalo na security ni Saldico. Kaya nagkaunsihan niya. Kaya ngayon, hirap na ang buhay nitong mga ex-military na ito or ex-marines. Kaya, sabi ni Director Matibag ng NBI, malamang kaya dahil sa problema na yan, kaya siguro inalok sila ng pera ng kampo ng Duterte. Kasi ang kampo naman ng Duterte ang inaano nila, tinuturo nilang posibleng nasa likod niyan. Sabi pa nga ni Ronald Llamas, malamang pa nga si Arroyo nasa likod din yan eh. ha? Kaya kaya yan nagganyan. Kaya lang dinagdagan na yung mga sasabihin nila. Hindi na lang yung alam talaga nila na totoo. Totoo naman, nag-deliver sila halimbawa ng mga mali-malitang pera, milyon-milyon na pera kung kani-kanino. Pero yung kay Laila de Lima, kila Arlene Brusas at Franz Castro ng Makabayan Black, Raul Manuel, pati ICC, $2 million, medyo dinagdagan na yun. Hindi pala medyo, talagang dinagdagan na, pinasubrahan na. Ngayon, yun yung context ng pagsabi ni Director Matibag. Yung kuha ko sa interview, yun yung kuha ko. Kasi hindi niya naman masyadong dinetelye, ano ba yung 200 million na yan? Sino ba yung retired general na yan na involved dyan? Kaya lang, ang sabi nga ni Director Matibag, baka pag pinakwento na itong mga retired generals ay itong mga ex-marines na ito, mga ex na sundalo, ay magkwento ng buong pangyayari. Katulad nga niyang mga sabi-sabi na may 200 million na pinadala si Saldico para sa kanila, hindi na paghati-hatian, hindi nakarating sa kanila. Kaya ngayon, hirap na ang buhay nila. Kumbaga, prone na sila ngayon sa mga ganitong operations. Yan yung gusto yan ikumpirmaan niya ni Matibag. Kaya gusto nilang isa-isahin yung mga sundalo eh. Itong mga ex-marines na to, gusto nilang nawalang kasi itong sila Baligod naman, ang gusto nila, ano ba to? Tatanungin na ba sila? Akusado na ba ang tingin sa kanila? O kasi nga, pag akusado ang tingin sa kanila, mayroon na yung rights against custodial investigation. Kumbaga, may mga rights yan, rights of the accused, sa pag nasa ilalim na sila ng custodial investigation. Yun ang ini-insist ni Baligod. Kaya wag daw, ano bang treatment daw sa kanila? Yan yun. Anyway, yun nga, yun yung, kasi tinanong si Director Matibag, bakit nyo naman nasabi na itong mga ex-marines na ito ay pang nabayaran dahil hirap na ang buhay? Yun yung context. Pinaliwanag niya na mayroon daw mga kwento-kwento na may pera sana yung mga yan, tulong ni Saldico 200 million pero nagkaunsi. Anyway, ito mga kabunyog, mga kababayan, panalo si dating Vice President Leni Robredo sa survey. Internal survey ito. Malacanang yata ang nagsagawa ng survey. Sabi ni Richard Hidarian. Sabi ni Richard Hidarian, mayroong internal survey na ginawa. Mayroong internal survey na ginawa. Ang Malacanang yata ang nag-commission ng internal survey. Kumbaga gusto rin malaman ng Malacanang, ano bang tsansa? Sino ba ang magandang suportahan ng Malacanang? Kasi siyempre, ang administrasyon, naghahanda na yan para sa eleksyon sa 2028. Kasi
malaki ang nakataya diyan sa parte ng administrasyon. Sabi nga ni Erese, ni Egay Erese, 'pag nanalo si Sara Duterte, gagantihan niya ng Marcos, ang Romualdez, sigurado 'yan. Kaya siyempre, sa parte ng administrasyon, gusto nilang makasiguro na ang mananalo sa 2028 ay kakampi nila, hindi puwedeng si Sara. Kaya nagso-survey sila, sino ba ang malakas na puwedeng suportahan nila, hmm? Ah, ah, para makasigurado na yung susuportahan nila mananalo laban kay Sara. So nagpipili sila. O alam naman natin ang mga pangalan na lumilitaw. O siyempre may pangalan ni Leni Robredo, may pangalan ni Rapi Tulfo, o may pangalan ni lumilitaw yung pangalan ni John Vic Rimulya, ni ni Vince Dizon. O, yung maraming pino-float na mga pangalan. Ngayon, yung si Risa Hontiveros o si Bam Aquino, sino? Ah, kung kumbaga sa internal survey na ginawa na gustong makita sino ang malakas na posibleng tumalo kay Sara. So ang lumalabas, si Leni Robredo, anya, ang nangunguna. Sabi dito, breaking, an internal survey shows Leni or pink candidate could beat Sara with almost 50% of votes under a new grand coalition. Kumbaga ang sinasabi ni Richard Hidarian, kung magsasanib pwersa, tinawag niyang new grand coalition, magsasanib pwersa ang administrasyon, Marcos, at saka yung pwersa ni Leni, yung Pinklawan, malakas yan. At sabi ni Richard Hidarian, posible yan makakuha dun sa survey na ginawa ng lampas sa 50%. Kaya kumbaga, totoo si Sara Anya malakas kung ang laban ay maramihan. Pero kung magsasanib pwersa ang Pinklawan at saka yung administrasyon, talo si Sara. Yan yung pinapakita dito. Internal surveyan niya yan ng Malacanang yata yan. Sino ba naman ang may kakayahang magpa-survey sa ngayon ng ganyan? Pangalawa, sino ang may interest na magpa-survey ng ganyan? Malacanang, kasi gusto ng Malacanang makasigurado ano ba ang strategy ng administrasyon? Sinong susuportahan? Si Tulfo, si Vince Dizon, si Romualdez, or mahina ang mga kandidatong ito ng administrasyon, sila Tulfo, mas malakas pa ang kandidato ng oposisyon, Leni, Bam, Risa. At kung kay pagitan ni Leni, Bam, Risa, mas malakas si Leni. Di ito na lang yung suportahan. Parang ganun yan ganun ang nagiging dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ayon dito kay Professor Richard Hidarian, ang internal survey na ito nagpapakita na kung magsasanib ang administrasyon at saka yung oposisyon, yung totoong oposisyon yung Pinklawan. Kaya lang, syempre, medyo awkward talaga ito. Imaginin niyo yung matagal na magkalaban, Aquino, Marcos, Dilawan, Pinklawan, laban sa Marcos, matagal na magkakalaban, tapos ngayon magsasanib laban kay Sara. Pero yun nga, based sa internal na survey ang lumalabas, yun lang ang makakatalo kay Sara. Yun ang At kahit pa sabihing malakas si Sara sa survey, pag nagsanib itong grand coalition na ito, yan, malakas ito. Makukuhaan niya ang 50% ng botante. Lalo pa pag si Tulfo umatras. Kasi si Rapi Tulfo nagsabi na hindi siya interesado niya, magre-re-election lang siya. Magre-re-election lang daw siya sa 2028. Wala daw siyang plano mag-president or vice president. Wala daw. Anyway, ito? Dahil dito sa internal survey na ito, magga-guide ito sa desisyon ng Malacanang. Kaya nga mukhang mukhang totoo na nagbubukas ang Malacanang sa alyansa. Working relations para lang talunin si Sara.
Kasi kung galing sa administrasyon ang kakandidato, halimbawa, si Rapi Tulfo ayaw na, sino naman ang pwede? Junvic, ah, si ano, si Vince Dizon, hindi pa. Senador pwede. Kahit si Torre, senador pwede, pero presidente mahirap. Kaya ang lumalabas, si Leni. Ang problema naman kay Leni, hindi pa nagde-decide. Si Sara, todo-todo na ang kampanya eh. Umiikot na, nag-organize na ng mga makinarya niya. Kaya dapat maaga pa mag-decide na rin si Leni. Ano ba talaga? Kasi nga, may guide naman na eh. Ito anyang survey na ito, pinapakita malakas kung magsasanib pwersa. O anyway, mga kabunyog, mga kabayan, ito, ano bang totoo dito? Ha? Hinamon ni Gadon si Sara? Oo, napanood ko yung video. Hinamon ni Larry Gadon, si Sara Duterte. Anong hamon? Eh, nag-hallucinate daw si Sara eh. Matindi rin ang mga termino nito ni Gadon. Nag-hallucinate daw naman kasi itong si Sara. Mga kabunyog, anong ibig sabihin ng nag-hallucinate? Hmm? Eh, ito kasing si Sara Duterte, ang sabi, karamihan daw, ang mga Pilipino daw, lahat, actually, ang ginamit niyang term, lahat eh. Lahat daw ng mga Pilipino, o halos lahat ng mga Pilipino, ay galit sa ginawa kay Duterte na inaresto at dinala sa ICC. Yung ginawa daw na yan ng Administrasyong Marcos, hindi daw yan gusto ng mga Pilipino. Galit daw ang mga Pilipino. Lahat ng mga Pilipino galit. Kaya, maano lang daw, maaalis lang daw ang galit ng mga Pilipino kung ibalik si Duterte. Yun ang sabi ni Sara. Eh ngayon, hininga ng reaksyon si Gadon, ang sabi ni Gadon, galit ang mga Pilipino? Nag-hallucinate ka, Sara Duterte. O ngayon, ano ang hamon? Ano ang hamon ni Gadon? Ang hamon ni Gadon ganito. O sige, kung totoo yung sinasabi mo na galit ang mga Pilipino, manawagan ka nga ng rally. O, yun, ganun kadirekta yung sinasabi ni Gadon. Panoorin nyo. Panoorin nyo. Ano yun? Sabi ni Gadon, kung talagang totoo yan, nagalit ang mga Pilipino, sige nga, manawagan ka. Manawagan ka ng rally. Pag maraming tao ang pumunta, bumuhos ang tao, ibig sabihin, galit talaga ang mga tao. Pero kung manawagan ka, tapos kukunti ang taong pumunta, hindi totoo yung sinasabi mong galit ang mga tao. Yun. Totoo nga naman, tama naman yung hamon eh. Parang patunayan mo, hindi yung sabihin mo lang na galit ang mga Pilipino. Yan din yung sabi ni Yusek Claire Castro eh. Galit? Baka naman, iilan lang na galit. May galit, pero ilan. Pero yung sabihin mong lahat ng Pilipino o halos lahat ng Pilipino, karamihan ng Pilipino galit, hindi. Sa survey, hindi ganun. Pangalawa, yun na nga, ang pagsubok niyan, tama si Larry Gadon, magpatawag si Sara ng rally. Dapat sana nung March 11, first year anniversary, di ba? Di dapat isang taong anibersaryo ng pagkakaaresto kay Duterte at pagdala sa ICC. Di kung talagang galit ang mga Pilipino, o di dapat na nag-sponsor sila ng rally doon sa Luneta para milyon na tao. Yun. Wala eh. Ang nagrally noong March 11, first year anniversary ni Duterte doon sa Korte Suprema, sila Ruben Padilla lang, Mike Defensor, Topacio, Trixie Cruz Angeles. Ilan lang yun. 100 to 150 lang yata yun eh. O 100 lang yun. Malaki-laki lang ng konti doon sa rally ni Eric Celes doon sa may EDSA Shrine. Doon sa may Ortegas, yung sa Robinsons. Laging nagrarally doon si Eric Celes eh. Nananawagan ng people power ang umaattend 35. Yung rally nung isang araw nung March 11 sa 1-year anniversary ng pag-aresto kay Duterte, nagrally doon sa Korte Suprema. Dapat daw magdesisyon ang Korte Suprema. Ilan yung katao? 100 to 150. Yun lang yata yung bilang ko doon. Kasi kikita nyo naman, pag nagrarally ang mga leftist, Makabayan Black, PLM, sa Luneta, hindi man kasing laki ng iglesia, pero malaki. Yung rally ng trillion peso march, malaki rin yon sa EDSA PPM, People Power Monument.
Pero itong mga DDS, Duterte, wala. Nag-rally ng malaki iglesia, pero ayaw naman ng iglesia na papasukin yung mga Duterte. Sabi nila sila lang yun, hindi kasama, iba daw yung, hindi daw kasama yung mga Duterte doon. Oh, anyway, mga kabunyog, ang hamon ni Gadon, o sige, para patunayan mo, Sara Duterte, na hindi na ano na totoo yung sabi mo, na galit ang mga Pilipino, magpatawag ka ng rally. Ewan ko kung tatanggapin ni Sara yung hamon na yan. Mukhang hindi. Kasi mapapasubo sila diyan. Wala naman talaga silang tao na namumubilize. Ang dami ng pangyayari sa kampo ng Duterte. Ang dami ng pangyayari nung inaresto si Kibuloy, wala rin. Nanawagan sila, people power. Nung may hearing sa Kamara kay Sara Duterte, people power na naman. Wala rin. Inaresto si Duterte, people power na naman. Wala rin. Wala. Ha? Kaya mukhang ano, hindi tatanggapin ni Sara yan, ano na yan, hamon ni Gadon. Kasi mapapasubo siya. Wala talaga silang tao. Ha? Sinasabi nilang ilang bilyon ba yun? 32 million? Wala yun. Ha? Sa social media, trolls. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yan yung hamon ni Gadon. Hinahamon si Sara. O, mag-mobilize ka niya ng tao, ipakita mo. Kung totoo yung sabi mo, na galit ang halos lahat ng mga Pilipino, galit. O, manawagan ka ng rally. Yan yun. Kaya matindi rin ang hamon ni Gadon. Tama naman. Ang problema, wala eh. Wala naman na kasing support ang yung sa Mindanao siguro. Pero alam nga naman, pupunta ba ang Mindanao ng Manila para lang mag-rally? Wala yan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.